networker ka sa Pilipinas, kagaya ko din, di ba? So, dalawang klase sa pag-network sa Pilipinas. Yung klaseng pag-network na hindi natin napapansin, pero pag tumatagal ka, mapapansin mo ito. At lalo na kung nakakaintindi ka sa industry ng multi-level marketing. May tinatawag na membership-driven. When I say membership-driven, ibig sabihin, kumikita ka, mostly or majority kumikita ka dahil sa marami nagpapamember sa'yo. Kung mag-isa ka hanggang dumami, so ang training, ang system, nagbe-base siya sa pang-membership. Kikita ka ng malaki habang may nagpapamember na tao. Ang bentahan neto, yayaman ka dito, magaling yung leader namin, aasenso ka, more on result, result-driven to. So, maraming tao naman, of course, lahat gusto natin ng result, kaya maraming sumasali. Kailangan magaling ka talaga na leader. Yan ang point ko, pag membership-driven, ibig sabihin, pagalingan ng leader yan, pagandahan ng event, pagandahan ng community, para maraming maingganyo, of course, ma-inspire na pumasok sa community o doon sa ino-offer mo kasi result-oriented or result ang binibenta mo para dumami yung members. So, ang maganda naman nun, lalaki community mo, masaya. Kaya lang, ito lang ang loophole pagka halimbawa membership-driven. Kahit kumikita ka ngayon, tatanungin mo sarili mo, what if walang nagpapamember? Sa dami mo ng network, what if wala nagpapamember? Ang income mo, kumusta? If ever, ang sagot doon, okay, kung wala pala nagpapamember, kumusta yung product movement? So, pag membership-driven, hindi masyadong pinopromote yung products. Hindi masyadong tinuturoan yung tao sa products, sa retail. Kasi bakit? Kasi membership-driven. Pag aware ka, habang tumatagal si membership-driven, malaki pero panipis ng panipis sa dulo the moment na wala nang magpapamember. Sasabihin sa'yo, apply, mentor, marami namang 18 years old everyday sa buong mundo, di ba? So, hindi mo ubos, marami pa rin magpapamember. Yes, tama nga naman. Pero hanapin mo pa ba yung 18 years old everyday? Di ba? Sa mga product-driven naman, ito yung tipong pag lumalabas sa market, ang bukang bibig na itong mga to, hindi yung kotse, hindi yung yayaman ka. Alam mo, approach nila, try mo yung products, pakinggan mo yung products, try mo, masubukan mo yung products. And dun sa products na yun, nagkaroon ng community na kaya nainganyo kasi bakit maganda yung product, ang habol lang nila maka-discount. And kung bibili man ng packages, ang reason bakit siya bumili ng products, kasi nagustuhan niya yung produkto. Na-set aside pa yung business. Si product-driven, gumagalaw siya sa market, word of mouth advertisement, lalo na kung may mga produkto, mga consumable. So, ang kaganda naman sa product-driven, marami akong mga companies na alam, na until now, na mga US-based company, na 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, at ang mga kumikita dito ng mga networker, hindi flashy. Kasi bakit? Product yung nagsasalita sa kanila. So every time na nag-expand or nag-invasion sila ng country to country, lumatag na yung produkto, sa ganda ng produkto, gumagalaw, nagsasalita, continuous ang selling ng product at continuous ang earnings ng mga distributor, ng mga top earners, ng mga nagsimula at nagsipag. Kasi bakit? Even wala magpapamember, dahil product ang inuna nila, may complan na maganda para sa product nila, so may passive income. Ang kagandahan sa product-driven naman, even walang mag-member, passive income kasi bakit? Yung produkto na bibili, umuulit, consumable, highly consumable na products. Kaya okay si product-driven. Okay? I'm not saying na membership-driven saka product-driven, ano yung okay? Parehong okay yan kasi kailangan din naman ng membership para kumapal din yung organization mo sa product-driven. Pero ang dilemma lang, etong si membership-driven, pag wala nagpapamember na, wala na. Palit na yung income, palit na yung income, palit na yung income. What if mapagsama yan? So, membership-driven, habang makapal, pero sa dulo, may sasalo ng product-driven na company. So, good thing kung makahanap ka ng company na ganyan. So, congrats, maghanap ka ng kumpanya na kung nagne-network ka, just check or ask yourself kung ang company mo, membership-driven or product-driven. Or paano ka nag-join? Product-driven ka rin ba? Membership-driven? Kaya ka sumali kasi bakit magaling ba upline? Or nagustuhan mo yung complan? Or pag product-driven naman, bago sumasali sa network, bago niya tingnan yung marketing plan, ang titingnan niya muna, maganda ba yung product? Marketable ba? Effective ba yung products? Quality ba yung products? So, yun yung mga product-driven, di ba? So, mas maganda kung product kasi ang pinaka-heart ng business is products. Dapat maganda ang produkto mo. What if papag-combine mo yan? Maganda kung meron, kung ang company mo ganyan. So, congratulations. This is LPG. I hope marami kayo natutunan. Sabog!